Ayan, muli isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. And it is an honor and privilege po na magbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So ayan, bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, Heavenly Jesus, salamat Panginoon sa gabing ito na meron kami, Lord, kalayaan na makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ang iyong banal na spirito ang siyang malayang magministeryo sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, be the one who will teach us tonight. Reveal your words at hayaan mo nga po na ang bawat isa sa amin, Lord, ay makakuha ng rema word na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. And we cancel any works of the enemies in the mighty name of Jesus. We speak a strong internet connection at hayaan mo nga po, Panginoon, na ang iyong salita ang siyang may salita, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord, for the lives of these people. This is I pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, muli, good evening po sa bawat isa sa atin. Ang mensahe po ng Lord sa gabing ito is the Word. Amen? Ano nga ba ang nagiging epekto? Ano nga ba ang nagiging bunga? Ano nga ba ang salita? At ano nga ba ang nagagawa ng salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Amen? So number 1, the word is powerful and sharp. Sabi nga po, or even chat po natin, powerful and sharp. In Hebrews chapter 4 verse 12, ang sabi po rito, for the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Praise God. Sabi po doon sa verse na binasa natin, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay ano po, inahalin tulad sa two-edged sword. Magkabilay talib. What does it mean? That the word of God is so powerful that it may hurt a person. Not just para masaktan, but to transform that person from glory to glory. No? Kung titignan po natin, mga kapatid, there are times, siguro po na-encounter nyo na ito, na kapag tayo po ay nakikinig, may it be in Sunday preaching, or online, or kung saan po natin tayo makarinig ng salita ng Lord, parang there are times na tayo ay natatamaan. Is it dahil ba pinapatamaan tayo ni pastor? Is it dahil ba alam nila yung buhay o yung sitwasyon na mayroon tayo? But because there are times that the Lord wants us, na ma-receive yung salita niya. At minsan, kinakailangang masaktan ng tao para ma-absorb niya, maintindihan niya yung kapahayagan ng Panginoon. Amen? The word is powerful and sharp. If we will gonna rebuke, amen? Kung tayo po ay magko-correct, kung tayo po ay magbibigay ng advice, it is very important na meron pong kalakip na scripture. Hindi lang dahil sa matalino tayo, hindi lang dahil sa matanda na tayo, but every time that we will use to, it's either rebuke, encourage, or give advice to anyone, dapat po biblical based. Bakit? Kasi nga po, the word is powerful. Na kapag anumang bagay na ginamitan natin ng salita ng Panginoon, it will become what? It will be effective. Just like po sa ating pananalangin, mga kapatid. Who among you here is yung kapag nananalangin ay gumagamit din ng salita ng Panginoon? Like for example, Lord, sabi mo sa iyong salita, ganito po, yun yung nais ng Panginoon. That we will remember the promises of the Lord. So kahit anong bagay pa po ang gagawin natin, may it be again, may it be rebuking, for encouragement, or even praying, it is very important na lagi po nating hinahaluan ito ng scripture. Tayo po bilang isang mananampalataya,
We are We are founded by the Word of God. Na lahat ng bagay na gagawin natin, kailangan laging nakabase sa salita ng ating Panginoon. Amen po? Second, the Word recreates our life. In James chapter 1 verse 8, ang sabi po, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. With the word, anong sabi po? Upang tayo'y maging pangunahing higit. In other translation, first fruit. In 1 Peter chapter 1 verse 23, sabi po, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Those verses that we have read, ipinapakita po doon that the Word also, teaches us ano nga ba yung katayuan natin. Who are we? Ano yung authority na mayroon tayo? Ano yung privilege na ibinigay sa atin ng Lord? So it is very important na tayo po ay aware, sa salita ng Panginoon. Tayo po ay laging babad sa salita ng Panginoon nang sa gayon, we will not forget our identity. We will not forget our position and our value in the eyes of the Lord. Dahil kapag tayo po ay laging babad sa salita ng Panginoon, lagi po tayong mapapaalalahanan that we are ambassadors of Christ. We are the sons and daughters of Jesus Christ. So it is very important, mga kapatid, every time, lalo na sa mga times na parang tayo ay nanghihina, tayo nadi-discourage, we should always go back to the basic. Let us always go back to the Word of God. Amen? Because the Word of God, again, recreates our life. Amen? Another thing, the Word is what? The Word removes guilt. In John chapter 15, verse 3, sabi po, you are already clean because of the word which I have spoken to you. There are times, na ang kaaway ay ipapaalala sa iyo yung mga bagay na nagawa mo dati na pinagsisihan mo na at tinalikuran mo na. Bakit gusto niyang i-inject yon sa iyo? Para magkaroon ka ng condemnation. And when condemnation starts to enter in your mind and in your heart, mawawala ka sa focus. Mawawala ka sa dapat mong gawin. Because nakapasok ang condemnation. But always remember this, people of God. Condemnation doesn't come from the Lord. Conviction is the thing that comes from the Holy Spirit. Amen? So tayo po, hindi na po tayo dapat kakikitaan ng condemnation. Hindi na po tayo dapat ma-condemn. Kung meron po tayo dapat maramdaman, it is the conviction of the Holy Spirit on how we will deal on things. Amen po? So always remember, mga kapatid, huwag nating i-inject sa mind natin, na, ay, ginawa ko yung ganitong bagay dati. Hindi na ako karapat-dapat sa harapan ng Lord. Hindi na lang na ako magsiserve sa Lord. Kasi yun ang target ng kaaway. Ipapaalala niya sa'yo yung mga past na kamalian mo noon, yung mga past na kasalanan mo noon, para hindi ka na maglingkod ngayon. Pero hindi po iyon ang kalooban ng Lord. Because the will of the Lord is what? That the people will repent and go back to Him. Amen? And serve Him and spread the gospel to all nations.
Just like on what He has said in Matthew, ano po, sa Great Commission na binigay ng Panginoon. Na ang sabi po, go and make disciples of all nations. Amen? Hindi niya po sinabi na sa isang lugar lang. Ibig sabihin, ano po yun? Wherever the Lord is leading you to go, go and make disciples. Amen? Praise God po dahil pinagpala po ang ating bansa at tayo po mga Pilipino. Why? Because it is prophesied that the Philippines will become a country, no, na magsisend po ng mga missionaries even outside the country. Ibig sabihin, dahil nalalapit na, alam naman po natin yun, nalalapit na ang pagdating ng Lord, the Lord wants to really spread His word. Ano po? That's why He is waiting for the people who are willing to preach His gospel without any hesitations and without any limitations. Why? Because the Lord is seeking for a martyrs. Amen? Pag sinabi nating martyr, ano po? We are dying in ourselves. It is no longer our self. It is no longer our emotion. It is not longer our dreams. Yun po yung pagiging martir. And during way back sa disciples, times ng mga disciples, kung titignan po natin, no? Paano sila namatay? Grabe po. Pero ano yung makikita natin doon? That they became martyrs for the glory of the Lord. At kung gusto po natin na magkaroon po tayo ng corona or mga corona pagdating po natin sa langit, then we should start now serving the Lord all out. Amen? Hindi po yung pagsiserve na, ay mag-serve lang ako tuwing Sunday. Ay mag-serve lang ako sa loob lang ng church. Ay mag-serve lang ako kapag may kasama ako. No. Dahil ang ginawa ng Lord sa atin, mga kapatid, ay hindi basta-basta lang. So He doesn't deserve ang paglilingkod na basta-basta lang. Amen? Mga kapatid, the end, well, we are not in the end times. We are in the last days. Mga kapatid, last days. Ibig sabihin, sobrang lapit na. Any moment, pwede nang dumating ang Lord. The question is, ano ang ginagawa natin? Ano yung nagkukonsumo ng oras natin? Amen? That's why it's very important, mga kapatid, always go back to the Word of God, because the Word of God will lead us to do the things that He wants us to do, and even the urgency to obey His will. Amen po? Another thing, the Word activates faith. In Romans chapter 10 verse 17, ang sabi po, so then, faith comes by hearing, and hearing the Word of God. If we want to have a deeper faith, we should never neglect our Bible reading. Regardless kung ilang beses na natin nabasa ang Biblia cover to cover. Regardless kung ilan na memory verses ang mayroon tayo. Because tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga ambassador ng Panginoon, it is very important that our faith grows continually. Amen? Regardless of our age, regardless of our position, regardless of our title, regardless of our achievement, kailangan po natin na magbabad at magbabad at magbabad sa salita ng Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon in Joshua 1:8, meditate it day
and night. Hindi sinabi na meditate it until you're already read all of it. Day and night. Ibig sabihin, hanggat tayo ay nagigising pa, hanggat tayo ay merong hininga, hanggat tayo ay nabubuhay pa, hanggat meron pa tayong araw at gabi na nasisilayan, we should meditate it. Regardless of how busy we are. Regardless of whatever priorities we are. Kasi bago pa tayo naging anak, bago tayo naging magulang, bago tayo naging kapatid, bago tayo naging empleyado, bago tayo naging estudyante, unang-una, tayo'y naging anak ng Panginoon. That was our number one identity. Tayo'y anak ng Panginoon. That's why that was our number one priority. Especially, again, because the Lord is coming very, very soon. So again mga kapatid, let us activate our faith through the Word of God. Another thing, the Word brings growth. Sabihin nga po natin sa ating katabi, growth. In Acts chapter 20 verse 32, ang sabi po rito mga kapatid, so now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Again, ang salita ng Panginoon ang makakatulong sa atin upang tayo ay lumago. There are times na kapag ang isang Kristiyano ay matagal ng Kristiyano, they think of in their self na, ay mature na ako, ay marami na akong alam, ay magaling na ako, ay anointed na ako. But the Lord wants us to always have that desire in our hearts to continually grow. Amen? Kagaya po ng isang halaman na hanggat nabubuhay yan ay lumalaki, lumalago, at nagbubunga. Just like us. Na hanggat tayo ay may hininga, hanggat tayo ay nabubuhay, there should be a room for growth. Again, regardless of our age, regardless of our education, regardless of our degree, as long as we live, kahit mag-senior citizen pa tayo, let us always seek for growth. Amen? And how can we have that growth? Again, through the Word of God. Another thing, the Word renews our mind. In the book of Psalms, chapter 119, verse 105, ang sabi po roon, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. And in Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Bilang isang Kristiyano, it is very important that our hearts and our minds are always guarded. Bakit po? Dahil ang target ng kaaway is yung mindset ng tao. Why? Because if the enemy already na nakapasok sa mindset ng tao, madali niya na lang kontrolin ang tao. Madali na lang niya na mapapagawa yung gawa ng kaaway
Kasi nakapasok na siya sa mindset ng tao. That's why it is very important na ang laman ng isip natin ay hindi stress, hindi yung problema mo, hindi yung burden mo, hindi yung kabigatan mo, hindi anxiety or overthinking, kundi salita ng Panginoon. If the enemy wants you na maging maemosyon, if the enemy wants you to have self-pity na ay kawawa ka naman, laging ikaw na lang, problema mo na lahat, sa'yo na lahat inasa, hindi yan ang mindset na gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng renewed mind. Again, sabi sa kanyang salita, do not be conformed to this world, but be transformed. Amen? Transformed by the renewing of your mind. So nais ng Lord that our mind should be full of His Word. Again, hindi po nakakabaliw ang salita ng Panginoon. Ang nakakabaliw is yung hindi mo ina-apply ang salita ng Panginoon. That's why mga kapatid, let us not limit the Word of God in our lives. Because again, the Word renews our mind. Amen? Another thing mga kapatid, the Word elevates our mood. Ayan. In Romans chapter 15 verse 4, ang sabi po sa kanyang salita, anumang nasa kasulatan noon pang-una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. If there are times na napapansin natin yung sarili natin ay wala sa mood, it's either bigla tayong nalungkot, bigla tayong nainis, bigla tayong nanghina, or whatever negative emotion and feeling ay naramdaman mo, go back to the Word of God. Read your Bible. Why? Because the Word elevates our mood. Yung tipong nai-stress ka na pagod ka na, read the Word of God. Because in the Word of God, you will see hope. In the Word of God, you will find rest. And in the Word of God, it will elevate our mood. Amen? Another thing, the Word helps us not to sin. In Psalms chapter 119 verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. If we want to have a holy life, if we want to have a consecrated life, then we should be always, in the Word of God. We are always filled with the Word of God. Because the Word of God will help us, not to sin. The Word of God will help us to be holy because we need to be holy because our God is holy. Yes, walang perpektong tao, walang perpektong pastor, walang perpektong simbahan, but we should strive to be holy because that is the will of the Lord. Amen? And of course, the Word sets us free. Amen? In John chapter 8, verses 31 to 32, ang sabi po ng Panginoon, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Sa salita po ng Panginoon, meron pong kalayaan. There are times na tayo ay merong mga pinangahawakan, tayo ay merong mga nilalakaran na hindi naman biblical, na hindi naman naka-align sa salita ng Panginoon. Kung kaya't, ang tao ay nagkakaroon ng mga frustrations, discouragements, and everything. But if we will hold to the teaching of the Lord, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung utos ng Lord? Ano ba yung pinapagawa ng Lord? If we will hold to that,
Sabi po, you are really my disciples. Amen? So, ibig sabihin, hindi tinitingnan ng Lord kung kompleto ba yung attendance mo sa church. Dahil maraming mga church-goer na every Sunday nandyan, pero kamusta ang buhay kapag sa labas ng church? It is important that we are always in our church. But again, mga kapatid, it is not just in the church alone. It should be what? Hold to the teaching of the Lord. Ano ba? Yung inuutos ng Panginoon. Ano ba? Yung binibigay sa'yo ng Lord na burden na dapat mong gawin. Amen? Because if you hold to my teaching, says the Lord, you are really my disciple. Hindi mo kailangan ng posisyon, hindi mo kailangan ng title para masabing disciple ka ng Panginoon. Ang kailangan mo, hold to the teaching of the Lord. Hindi teaching ng kung sino man, ng kung sino mang tao, pero teaching ng Panginoon. Amen? Then you will know the truth. Sabi ng Panginoon. Gusto mong maliwanagan? Gusto mong magkaroon ng direksyon ng buhay mo? Gusto mong malaman yung magiging next step ng buhay mo? Basahin mo ang Biblia. You don't need to have any degree para malaman kung anong gagawin sa buhay mo. All you need to do is to read the Word of God. At yon ang magsasabi sa iyo paano mo lalakaran ang buhay na ipinagkalob sa iyo ng Panginoon. Sabi, you will know the truth and the truth will set you free. Kung pakiramdam mo, ikaw ay nakukulong sa isang bagay, kung pakiramdam mo, parang maraming tanikala na mayroon sa iyo or nakatali sa iyo, go back to the Word of God because the Word of God will give you the truth. The Word of God will give you hope. The Word of God will teach you and lead you. That is why it is very important na tayo po mga kapatid ay laging babad sa salita ng Panginoon. Yes, I know we have different priorities pa. Meron pa tayong mga dapat gawin. But again, the Lord wants to remind us the number one. Hindi yung huli. Number one thing. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na mayroon tayo, lahat ng bagay na pinagpapagalan natin, lahat ng bagay o rason kung bakit tayo nagpapagal, again, gustong paalala sa atin ng Lord, everything comes from Him. So siya yung dapat natin unahin, mga kapatid. We are in the last days. So, hindi na pwedeng petiks-petiks sa paglilingkod sa Lord. We are in the last days. So, hindi na dapat yung kakarampot na oras lang na ibibigay natin sa Panginoon. Amen? Let us always strive in our faith, in our prayer life, in our quiet time, in our secret place, and especially in reading, meditating, and applying the Word of God. So, yun po ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At hayaan po natin na ang salita po ng Panginoon ang tumanim po sa puso at isip ng bawat isa. Amen? So this night, let us close our eyes. Let us bow down to the feet of the Lord. And let's pray for His word. Heavenly Father, we thank you, O God, for your revelations, reminders this night. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ibinahagi sa gabing ito. We pray, O God, that you will continue open our eyes, ears, and mind on the things that you want us to do urgently. Hayaan mo nga po, Panginoon, na lahat ng salita mo, Panginoon, ay tumanim sa aming puso't isipan at hindi manakaw ng kaaway. Hayaan mo, Lord, na ang iyong banal na spirito ang siyang tumulong sa amin na lagi itong ipaalala at tulungan kami na ito, Panginoon, ay magawa. Help us, O Lord, na hindi namin mapapabayaan ang pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Because, Lord, continue to give us that fire, to have that desire, Lord, and eagerness na hanapin ka, hanapin ang iyong presensya, at basahin ang iyong banal na salita day and night. We pray, Lord, na patuloy mo kaming punuin ng iyong salita, Panginoon. Continue to lead us, O God. Continue, Lord, na ikaw, Panginoon, ang siyang magpala sa iyong salita at sa mga tao, Panginoon,
na nakinig ng iyong salita. Thank you for their lives, O God. Continue to bless them, O Lord. Continue, Lord, to bless them, their family, and their ministry, O God. To you alone deserve all the glory, adoration, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise God.